Magandang araw mga kakambing. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin kung ano ba ang normal range ng paglalandi o paghihit ng isang magiging inahin na kambing. Dahil po sa aking mga naranasan ngayon, gusto kong ito ibahagi sa inyo kung tama ba ang nangyayari sa aking kambing ngayong mga panahon na ito. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Ang ipinapakita ko po sa inyo ay aking isang inahing kambing na halos papasok na ng 3 buwan na naglalandi. Normal pa ba yan mga kameme? Siyempre pag ako yung tinanong ninyo, talagang abnormal na po talaga. Dahil papasok na po talaga ng 3 months. Bakit landi pa rin yan ng landi? Yun yung mga katanungan na pumapasok sa aking kukote na hindi ko mapagtanto talaga. Normal na haba ng paglalandi. Sa isang taong experience ko sa pag-aalaga ng kambing, ang paraging nakikita kong normal range talaga ng paglalandi ng kambing ay nasa 2 days hanggang 4 days. Yun lang po yung nakikita ko talaga na haba ng paglalandi ng ating mga kambing. Meron din po tayong kambing na nag-hit lang po siya within 1 day. Pero isa o dalawang kambing ko lang na nagkaroon ng ganong experience po na ganun lang kaikli yung kanyang paghihit po. Pero normally po 2 days po talaga hanggang 4 days na paghihit ng ating kambing. Yun po talaga yung pinaka normal as per experience po. Disclaimer po, hindi po tayo expert, pero yun po yung isa sa pinaka normal na experience po natin dito sa ating farm sa pag-aalaga ng ating mga native kambing. Abnormal na haba ng paglalandi. In past 6 months po, isa po akong kambing na abnormal po siyang naglalandi kasi po umabot po ng 2 weeks hanggang 3 weeks po yung haba ng kanyang paglalandi mga kameme. Kaya nasabi ko abnormal na po itong nangyayari sa kanya kasi nga pati ako ay very annoying na po kasi po halos araw-araw po siya nagpapasampa sa iba't ibang mga back ko dito sa farm kasi marami tayong mga biserong back, mga backling na maliliit na nag-uumpisa na po talagang sumampa. Pati po ako ay na-annoy na sa kanya, nagagalit na nga ako minsan sa kanya kasi pati yung kanyang pagkain na ano na po, na disarrange na po, kaya pumayat siya ng pumayat dahil po sa halos na lang araw-araw ay wala na siyang ginawa, hindi na siya makakain ng diretso dahil po dyan sa kanyang paghihit po. Kaya sabi ko, this is now a abnormal experience sa isang kambing na humaba ng 2 to 3 weeks yung kanyang paglalandi. Kaya nga sabi ko, naiiba itong kambing ko. Pero pasalamat po ako, hindi naman umabot ng 1 month at 3 weeks lang po at saka nagtapos na rin yung kanyang paglalandi at nabuntis naman po siya. Yun po, nabuntis naman po siya mga kakambing. Sobrang abnormal na paglalandi ng isang kambing. So ito na nga mga kameme, hindi ko po inaasahang mga pangyayari ito sa aking pag-aalaga ng kambing. Umabot na po sa sukdulan itong isang meme ko dito na hindi lang annoying, minsan talagang nakakapagtawag doon, nakapagpapainit na ng ulo dahil sukdulan na po yung range. Umabot na po tayo ng 2 months and 2 weeks na po sa ngayon. Pumasok po siya ng ika-3rd month na po. Sabi ko, wala na talaga ito sa lugar na paglalandi ng kambing. Istorya na lang po natin sa inyo yung mga pangyayari dito. Kasi po, itong ating inahing kambing na yan na mayroong na brown na mayroong white sa gitna ng kanyang tiyan, nabuntis na po yan noon mga 5 months ago. Nabuntis na po yan, pero dahil siguro sa kahit buntis ay palagi pa rin sinasampahan ng ating mga maliliit na mga backling ay nakunan po siya. Yun po, nakunan po siya
Yun ay nag-research na rin tayo na pwede palang makunan ang isang kambing pag palagi po siyang ini-stud ng ating mga back, lalo na pag malalaki yung mga back, makukunan po talaga siya. And after those po, na nakunan po siya mga kakambing, hindi po nagtagal. After 3 days, nag-hit po siya kaagad. At hanggang ngayon po, continue yung kanyang paghihit. At napilitan po tayong i-vlog ito. Yun po mga kameme, ako mismo po ay napilitan na i-vlog po nito dahil mayroon talaga nitong pangyayari sa pagkakambing na hindi ko po inaasahan. So kaya sabi ko okay lang kasi hindi naman po tayo masyadong nabahala mga ka-farm, mga kakambing. Kasi nga hindi naman po siya pumayat dahil nang nangyari po ito sa kanya kahit araw-araw po siyang ini-stud, sinasampahan ng ating mga backling po dito, masinsina naman po siya sa pagdating sa kanyang pagkain ng mga damo at saka mga halaman na kinakain niya talaga. At imbis po na pumayat po siya, tumaba pa po siya mga kameme. At yung isang na-observe ko po sa kanya, ito yung talaga ito. Ba't bakit dito? Nako, pag nahulog ko yung mamaya, nako talaga. Ayun. Hayaan na natin silang kumain din sa taas ng bubong. Ikidugtungan na lang natin yung ating istorya mga kameme. Yun nga po, hindi na rin tayo nabahala kasi continuous pa naman po yung kanyang magandang appetite sa pagkain. So, pinabayaan na lang natin. Pero yung isang nakikita pa na po nating mga signs na ngayon ay medyo lumaki ng bahagya na rin yung kanyang other. So ibig sabihin po ay buntis po siya ngayon. Yun po, buntis po ngayon. So yung isang pangamba ko na naman ay pwede na naman po siyang makunan, ma-miscarriage na naman po kasi hindi na naman po natatapos-tapos yung pag-i-stud sa kanya. So marami po akong iniisip kung anong pwedeng gawin sa kanya. Isi-separate ko ba siya? Pero nahihirapan din po akong i-separate siya kasi kahit ipapasok ko siya sa isang range dun sa kabila na kulungan na parang kulungan na rin ay hindi na rin mapakali yung iba kong mga backling dito sa labas. So hinahayaan ko lang siya ngayon currently. Pero yan po, hindi na po masyado ganun ka grabe yung paghihit niya siguro compare the other week. Kasi po yung malaking back po dito na galing kay Sir Agrian Adventures ay hindi na po siya pinapansin. Kaso nga lang yun, talagang masasabing mong naghihit po talaga siya kasi panay pa rin yung pamaypay ng kanyang buntot. Paypay pa rin ng pampaypay yung kanyang buntot sa umaga. So yun mga kameme, sukdula na po talaga kung pag-iisipan po natin tungkol sa kanyang paghihit. So isang pinag-iisipan ko po pag gumanda yung kanyang katawan at tumaba pa po siya, pwedeng ibebenta ko siya for meat purposes na lang po siguro. Kasi po hindi pa siya minsan nanganak sa akin, nakuna na po siya. At yan nga po, pag ganyan po yung circumstances sa kanya, palagay ko hindi po ito magandang inahin na padadamihin kasi napaka-abnormal po ng kanyang ipinapakitang galaw or experience na para sa atin. So yun po mga kamimi, comment below na lang po, tulungan naman po ninyo ako yung anong mas magandang gawin dito sa aking isang inahin. Ando na po sila sa taas. Itong binibideo po natin ngayon ay yung ating F3 kasama ng kanyang anak at yung mga native na kambing na rin ng tatay. Yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Sana po ay nakapagbigay po tayo ng konting kaalaman sa inyo na meron palang ganun na kambing na experience na po natin talaga. Pati po si Sir Agrian Adventures ay sinabi sa akin na talagang iba ito talaga. Kasi nga natatawa ako minsan sa kanya sa istorya niya, but parang may nakilala akong ganito rin na klase pero hindi kambing, tao daw. Kaya kaya pasensya na po kayo, baka po hindi po kayo tawag doon
na gandahan sa pakikinig at saka sa naririnig po ninyo mula sa atin. Pasensya na po. Gusto lang po talaga nating mai-share pa ipaalam po sa inyo na mayroon po talagang ganon. Kung dito na sana si Sir Agri ay may interview po natin siya tungkol dyan sa pangyayari sa isa nating kambing. Pero hindi ko po siya na video kahit na nung isang araw tawanan kami ng tawanan dahil sa isang kambing ko po na ito. So yun po, maraming salamat po. Until here na lang po muna. This is once again your friend Agritech Mix TV. Bye bye. God bless us all.